May pangga! Huwag mo'y sabihin radyo. Sabihin mo. Energy. Sabihin mo. Energy. Noon, ang simple lang sa isang pihit. Sumasaya ang buhay ngayon. Ang dami nang nagbago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep, tricycle, FX, bus na masigip, palengke, internet, plaza, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Tama! Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo 107.7 Energy FM Kalibo! Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo May pangga. Energy. Huwag mo'y sabihin radyo. Sabihin mo. Energy. Balita, may iba't ibang mukha, may iba't ibang anggulo. Tayo na't hanapin ang sakto, tamang anggulo, tunay na mukha ng balita sa prangkahan. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time, Mike Simanwa. It is now 6:07 in the morning. From the rivers of Bataan to the hills of Libacol, across the plains of Bangor, up to New Washington, from Alta Vasta to Calibo and Matala to Balit, there's pride in every Aquanun's heart. And it's time we stand and fight. That I'm proud to be an Aquanun, where at least I know I'm free. And I won't forget our heroes died, who gave their life to us. And I'm gladly stand up next to you and defend the Aquanun, because there ain't no doubt I love Aquanun. God bless the Aquanun. From the farmland of Numancia to the fields of Makato, from the Bass to Bururanga, Malinaw to Lezo, Tangalan to Malay, to the town of Ibahaya, there's pride in every Aquanun's heart. And it's time we stand and fight. That I'm proud to be an Aquanun, where at least I know I'm free. And I won't forget our heroes died, who gave their life to us. And I'm gladly stand up next to you and defend the Aquanun, because there ain't no doubt I love Aquanun. God bless the Aquanun. From the farmland of Numancia to the fields of Makato, from the Bass to Bururanga, Malinaw to Lezo, Tangalan to Malay, to the town of Ibahaya, there's pride in every Aquanun's heart. And it's time we stand and fight. From the farmland of Numancia to the fields of Makato, from the Bass to Bururanga, Malinaw to Lezo, Tangalan to Malay, to the town of Ibahaya, there's pride in every Aquanun's heart. And it's time we stand and fight. That I'm proud to be an Aquanun, where at least I know I'm free. And I won't forget our heroes died, who gave their life to us. And I'm gladly stand up next to you and defend the Aquanun, because there ain't no doubt I love Aquanun. God bless the Aquanun. Aksyon sa Energy! Prangkahan.
mamahayag na magpapahayag ng buong katotohanan. Makikialam dahil may pakialam. Kasimanwang Jopel Perucho Magpusaw. Aksyon sa Energy! Reporter ng bayan, lahat isisiwalat, tapat dapat. Walang kikilingan. Jofel, aksyon agad. Aksyon sa Energy! Kabiserang Banwat Kalibo, Kabugusan, Probinsya Takal, Luzon, Visayas, Mindanao, and around the world. Good morning! And it's another Manic Monday. Nagpangalagad yun, aksyon sa energy, prangkahan na. Petsa 21 kita, bugat Abril. Pugong Dias lang, goodbye April, hello Mayo. Samtang papalapit lang ng bugat Mayo. Rung mga negosyante na wala sa aton krang may Kalibo Public Market nagapanguta na mayugid baga Mayo kung matapos, hindi na Mayo kundi pa matapos Mayo. Hunyo na ang dason, Hulyo pa dayon. Ay, raton nga mga miyembro at sanggunayang bayan at Banwang Kalibo nag-request its site visit kung ano rung development sa ongoing na extend nga ra nga deadline. The Kalibo Public Market. Anaya, to remind you, bukas yun raton karang mga linya at komunikasyon. Pwede nagid ka partisipa. Mag-text o tumawag sa 0928-125-7274. Pwede man sa amin karang landline number. Dial 268-6118. Or mag-comment comment na sa comment section natin karang Facebook Live. Sa mother page at Energy FM. Uso yun gamang Energy FM 107.7 Kalibo. Ano man rin yung ginagkamagagaan, concern man ka mo, it whatsoever. Pwede nyo ipabot tanan nga mga butang para aksyon agad. Aksyon sa Energy! Padayon yung ginaputos kontrobersiya. Tulay sa Boracay. Ilinabuon magron. Arong nagapawatwas sa social media. Sa Facebook. Hidma Kasimanwata. Kabinro na sa may Banwad Malay. Rong mga taga mainland, agrong mga taga Island, Boracay, nga nagabagabag, tutol, nga himuan itulay. Maghalin sa may Barangay Katiklan, going to the island of Boracay. Aksyon sa Energy!
kaabo nga mga paatag nga maging epekto negatibo. Aksyon sa energy. In negative environmental effect kama naman sa ekonomiya at lokal sa Banwat Malay. Aksyon sa energy. Kaabo ang mga concern ang dapat i-address ag masolusyonan. Pero ano rong hambay ni Secretary Vince Dizon DPWH? Rung San Miguel Holding Corporation rung bahala nga mag-aayos karon. Arong pangutana tama baga banwa. Prangkahan. Ano rong obligasyon ni tatong gobyerno? Kapin sa nasyonal, agron dayang mga ahensya at gobyerno sa andang trabaho. Why is it? Ang sa baba ni Secretary Dizon naghalin ang daw sangka pribado, which is the San Miguel Holding Corporation runggin manduhan na bukon bagat dapat trabaho nanda Aksyon sa energy. ang ayuson rundo yung mga butang ay magabilang beses yun nga nagpaabot. Maabuon nga mga resolution. Bukon yamang itagasanggo na yung bayad Malay, sanggo na yung bayan at ibang kamagkabanwahanan. Radon nga provincial board. Maabuon man nga mga private organization. Rung nagpaabot ay anday karang mga sentimiento sa opisina mismo ni Dizon. Pero daw uwat imot na babaton. Ay sa tanan nga mga resolution hinanaing nga gin-forward sa national rung Office of the President from the Malacanang. Sandagang rung nagasabat agrong andang sabat pare-pareho malang ang gin-endorse hunanda sa departamento ni Dizon rung DSWD tanan nga mga concerns. Pero ano rung ginahimo ni Dizon makaron? Daw uwat imod ginatrabaho ay basi man na bisit na imaw sa anang mga proyekto sa pag-ayosid mga flood control project ng mga palpak. Aksyon sa energy. Nga nirong concern sa probinsya Tagan, sa Banwat Malay. Gintao na lang sa alima ni Mr. Ramon Ang at San Miguel Holding Corporations rung pag-asikaso. Ipabati taron hinduna. Nakitanda pati raton karang taga Boracay Foundation Incorporated. May gin-forward man igdo sa Malacanang President Bongbong Marcos dapat magkaabot sa Pinoy-Inoy taton nga mga kasimanwa sa mga nagabagabag sa rondaya karang proyektong PPP
nga imaw malang manrong pattern. Imaw manro natabo sa resolution nga gin forward inaton kara nga provincial board. Nga in fact, pati opisina karo DPWH may kopya. Ay tanawa ko nakabaton raton nga provincial board itana nga sabat. Ay rong sugid yang itaton karang mga taga-sangguniang panlalawigan rong habaton ng nga sabat since October of 2025. Ay from the office of the President malang agrong sabat kapareho man sa nabaton nga sabat it Boracay Foundation Incorporated. Aksyon sa energy. Nga gin-forward yun nanda sa opisina ni Dizon rung duyon nga mga resolution. Prangkahan. Ay harangan ni rung nga kopya Office of the Deputy Executive Secretary for General Administration from the Office of the President from the Malacanang. Gino-forward matuod nanda sa DPWH but understand the closing statement sa rundo yung response kinyo. Agbasi makon magkaraman rong sabat nga nabato ni taton karang sangguniang panlalawigan. Should not in any way be construed as interceding in the recipient's own evaluation and action. Gin-forward malang una man rong daya karang mga objection sa opisina ni Dizon but not necessarily mean nga ginasugo sandat Malacanang nga punduhon ron do yung proyekto bukod ni do yun rong sabat. Do you think Banwa rong presidente at nasyong Pilipinas si BBM doesn't know, did not give his approval? Ay siyempre malabi na ito karon si Dizon. Mr. President, should we proceed with the project? This award notice or notice of award itao-taon baga sa San Miguel Holding Corporation para maka step 1 na tayo. Sa tingin nyo, what bas-bas ron? Impossible. Aron ginatawag nga may pinag-usapan na and may agreement na. Aksyon sa energy. Pareha sa sugid ni Dizon that the provincial government and the San Miguel Holding Corporation ay may natabuon nga talks and agreement agbasi haron no naging basis ni Dizon for the notice of award. Aksyon sa energy. So ginsaalang-alang bari ka to, did he take into consideration
all the resolutions opposing the Boracay Bridge. What do you think? Or did he even read those opposing statement ay daton ng mga elected officials from the Malay and the provincial board? Ugaling mana hambay taton ng mga Malay nun, maabo paman ang pag-aagyan ron. Agbagabagan man sa gihapon man at amon nga mga sanggunayang bayan ni iya ron. And that is correct. Bagabagan gilang doon ay una-unan daron nga or kabuhay unan daron nga ginabinayabagan. In fact, last year, may mga resolution yun man. And one of which, para nga ni kakason, saan daron yun nga project proposal nga Boracay Bridge. Kinakasundon santa karon nga comprehensive land action plan. Ag sinundan pagidayon it mga resolution oman not endorsing rung nasambitan nga proyekto. Pero, bano look what happened. Look what happened to Kalibo. Tag natawo rung Boracay Airport nga puro man kato pagbayabag na bayabagan ay han. Sambilog doon sa dapat niyong analisahon how powerful the San Miguel Holding Corporations nga mapush Rwanda karang mga proyekto. Tanawarong sitwasyon aton nga Kalibo International Airport magkaroon. Tanawa kung ano rong naging epekto. Tanawarong naging kanugon. Aksyon sa energy! Bilyon o peso rong ginastos man karon itaton nga national government sa pag-purchase it mga gugda for expansion. Nga grabe ron naging epekto. Mga kaganasan nga uwagon hatam ni na apektuhan raton karang supply it ginaaning pagay nga uwa man hapos liron duyong mga gugta banwa. Renovation, expansion, grabe. Rung plano. Kalibo International Airport, kamusta ka na? Anyway, nga mga aklanon, bunyak malaynon, kalibunhon, doon man Rwanda nga ginakuban
Boracay Airport pa yang mana. Kaabu-abuon nga naduga at trabaho. Iya sa Banwat Kalibo. Kaabu-abuon nga mga negosyo rong sumimplang. Aksyon sa energy. Paano pa kung igto na tanan? Alas 6:32, 6:32 in the morning. Pilanay ka mga reminders, buhian ta, magapanumbalik kita banwa. Ako si Linley Villanueva, isa ka online assistant and valuable coach. Nagsugod ako inom sang MX3 capsules sang 2018. At that time, I was already working online and also take care of my aunt at home. Bisan ano ka busy, I always work out and eat healthy food. Kapartner ko ang masaligan ko nga MX3. Ano man nga mga roads sa akon kabuhi, handa ko atubangon kay kaupod ko si Lord kagang MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Beautiful girl. Uy, mare, kagwapag, yung luki ka makaron na. Ihutik mo man abi ro imong sikreto kakon. Uwa ako sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako niyarang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment, facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gid ko pa sira kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon. Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan. Beautiful girl. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan. Si Mark po yung tumawag sa inyo. Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po? 24 po. Taga saan po kayo, Tatay Mark? Katarman po kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nasabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman. Oo. Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, Kuya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ko, parang hindi ako makadumi ng maayos. Oo. Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging yung pagdumi ko, parang maganda sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun agad yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi akong coated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya para sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa katawan, maganda sa pakiramdam. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Punggod kag rashes? Mag DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika. DTX Coffee Mix. Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid na bulig sang D3 Bio. Tungod gyud na papag-on niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mabaka sa mga butika. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool Sun Inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle.
making your world a little easier. Whirlpool. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan. Manso, dito sa Panay, Arua City. Maganda ng katawang ko. Dati masikip ang baywang ko at saka paa. Ngayon, di nga. Tapos yung pagtatae ko, araw-araw na. Dati, 4 na araw, di po tatay. 4 na araw bago po kayo magbawas. Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatae na ako. Very good po yan, tatay. So ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo? Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng awa ko ng rice coffee. Okay po. Kung minsan, pagkaaga, almusal, pag walang ulam, pinaulam ko yung rice coffee. Yung rice coffee. Masarap. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all. D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggaling inulo ko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Habang natalupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Unitop Kalibo is now open for rental space 4 to 100 square meters for choose, such as bank, jewelry shop, ATM, PCSO Lotto, salon, massage, brand clothing, footwear, brand mobile phones, clocks, gifts, kitchenware, and many more. For inquiries, please contact at 036-500-6145 or visit at Unitop office located at 2nd floor near furniture area. Ako si Jonali Visitasyon, 3 years nga MX3 capsule user. Bilang homemaker and part-time mompreneur, I live an extraordinary life. Ini mahapos but fulfilling. Kinahangan mangin healthy para sa akong pamilya. With proper diet and exercise, kaubo ng MX3 capsule, tunay, natural, original. Masalikan ko gid. Mabuday ang adlaw-adlaw nga ulo brown, pero sa kada bugtaw nga mayo ang lawas, miracle indeed. Gani, kung may hugot nga pagsalig sa Dios, may extraordinary blessings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa gutom na di mapigil, may sagot na sigurado. Isang kainan na tunay na panalo. Suling Tapsideria, pangalan pa lang ay astig. Busog ka sa sarap, babalik ka ng paulit-ulit. Sulog na paborito, umaga hanggang gabi. Nilagang bakat bulalo, sabaw palang panalo na lagi. Pares at bindonggo, ulam na swak sa kanin. Sizzling na lutong bahay, sarap ay walang katulad din. Suling Tapsideria, dito ka na kumain. Only rice with free soft drinks pa, walang bitin sa kanin. The only rice queen of Aklan, tunay na bida sa bawat subo. Sarap ay ramdam na ramdam mo na. Arroz, kaldo at goto, pampainit ng umaga. Lomi at batchoy, sa gutom may palaban talaga. Chicken at liempo, inasal, ihaw na nakakaakit. Rice balls na swak, sa panlasang walang kapalit. Suling Tapsideria, kainan ng bayan. Sulit at busog, saya'y walang hanggan. The only rice queen of Aklan, walang kapantay. Sa sarap at dami, dito ka tatambay. Kahit barkada o pamilya ang kasama, sa bawat order, saya ay damdamin.
na magpunta sa gutom mong matindi. Ito ang sagot talaga. Suling Tapsideria, babalik-balikan mo. The Only Rice Queen of Aklan, panalong panalo. Suling Tapsideria 1 is located at Rojas Avenue Extension near ASU Calibo. Suling Tapsideria 2 is located at Regalado Street, Poblacion, Calibo. Soon to open, Suling Tapsideria Makato Branch, located at Poblacion, Makato, Aklan. Workforce Career Institute. Workforce Career Institute offers graduate programs like Master of Arts in Nursing, Master of Science in Radiologic Technology, and MBA in Health Management. Is now with strategic partnership with the University of Makati, a CHED accredited institution widely recognized as a trailblazer in the field of education. Workforce Career Institute and University of Makati strategic partnership is established to deliver holistic, practical, and high-quality education. Workforce Career Institute is now ready to officially welcome individuals who are ready to upskill, upgrade, and reskill. For initial screening of your admission requirements, please submit clear, colored, scanned copies at admissions@workforce-institute.com. For further details, you may call 0917-155-3325 or telephone number 500-0526, local 036. Refer a friend and be rewarded. Workforce Career Institute. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time, Mike Simanwa. It is now 6:44 in the morning. Welcome back, Mike Simanwa, sa atong grang pagpanerbisyo publiko. Sa gihapon ninyong ginapamatian number 1, 07.7 Energy FM Calibo. Action sa Energy! Rana reminder ha, rung Workforce Career Institute. Nga nag-offer it graduate programs like Master of Arts in Nursing, Master of Science in Radiologic Technology, and MBA in Health Management. Agrong Workforce Career Institute is with the partnership with the University of Makati. Oran dagrang open house. Pwede gid kamong magbisita on May 6 from 9 a.m. to 5 p.m. Una sa Pitumbukon Street, Poblacion, Ibahay, Aklan. O pwede man nga magtawag sa dugang impormasyon 0917-155-3325 o sa karang landline number with area code 036-500-0526. Workforce Career Institute. Pag panamyawan ay sa aton kanang mga suki nga mga tagpagamati ay Yamanin Bolts. Ayun, nagpamati ka aton hello ko no, may dahil nga agahon kay Kasimanwang Ruth Ann Bautista, sa Ninang Maria Lenny and sa Ninong Vince Imahe and Rebito family, good morning. Juvian Jaya, hello there. Siyempre sa Ninong Vince, good morning Maninong kay Kasimanwang Jeffrey, tadayon karon do may bangka nga gabiyahe kung matulay na Boracay Katiklan. Michael Villanueva Solina Kagawad, may dayon nga agahon kay Kasimanwang Princess o kay Nini Princess Jessa Berdandino Kunanan nga ginatamyaw ni Bunch Jeffrey.
Kay Kasimanwang Arlene Inge, good morning. Roderick Rinon Parigoy, sa mga taga-Badyo naman siya, may dahil nga agahon. Sa mga taga-Linabuan Norte, salamat sa pagpamati. Sa aton nga mga suki, una sa may Kalibo Public Market, sa may San Lorenzo Ruiz. Sa temporary market, sa aton nga mga negosyante, tenderos, tenderas, good morning. Sa tanan nga mga public market, una man sa Ibahay, nagasigabong everyday. Sa mga taga-barangay Mobo, may dahil nga agahon sa De La Rosa family. Una sa Dongon East, kay Nanay Rita, kay Tatay Chris, sa Managmanag family. Also, kay Kasimanwang Rofel Kainap. Sa mga taga-Batuan Ibahay, una sa Sullivan family, good morning. Nasa Magpusaw family, sa mga taga-barangay Bagakay, nga mag-fiesta ko no, sarayang pag-abuton nga adlaw Sabado. Good morning. O sa ibang mga nagapatamyaw, may dahil nga gahon kinyo tanay. Alas 6:48, 6:48, and at this point in time sa Yuron Tanay, rumana tipon ng mga balitaan ni Kasimanwang Vanessa Paderes, sana nga paglibot-libot. Riya sa kabisirang Banwat Kalibo, kama naman, pinapagkamakabanahanan sa una distrito at probinsya Tagan. Bangkahan Live Report! Kasimanwang Vanessa, would you report the energy mo na? Yes, kasi manuwang Jofel, asang ka aksidente karon do nagaguntad, di karak sa may barangay humarap yaro sa may Banwa Itabanga, kabiiron kasi manuwang Jofel adlaw karon it Domingo. Kasi niya ni dead on arrival gida sa ospital, dunay karang 49 anyos aga residente mora ita barangay Agbanawan inaman dun sa nasabitan karon nga Banwa, samtang confinement sa ospital karon day karang 29 anyos ag residente mora ita Linawan Sur naman gihapon dun sa may Banwa Itabanga kasi manuwa nga Jofel. Base sa aton karang initial nga information no, magaling sa aton karang banga PNP kasi manuwang Jofel, nanday karang 29 anyos nga motorista kaya sumunggat imong rason nanday karang papaliko nga motorsiklo nga ginamaneho nga ni nanday karang 49 anyos nga nga dead on arrival sa ospital. Ano pa ani kun dara kasi man Jofel no, ginaiwasan pa ta kun ta itar karang 49 anyos nga motorista o galing hay wag dat swerte kasi man Jofel hay haabot kita itara karang hilong nga motorista nanday karang 49 anyos nga gagaki. Mao nga inapok nanday karang 49 nga din ani nag-angkon tayo mo ipatal nga lastro saan na kita karon nga uho ag saan naman karon nga ibang nga parte nga gawas kasi manuwang Jofel dahil day karang nga padagagan day karang nga 20 anyos nga ra hay may kadasig nga nila no sunod sa aton karang nga banga PNP hay may kadasig ang ani kasi manuwang Jofel una tabi sa impluwensya ita makahilong nga inimno no day karang sambilog karang motorista mao nga grabe gid impact no ita day karang aksidente ag ganda patangani no it mga rescuers nga rar day karang 49 anyos kama naman day karang 29 anyos nga motorista o galing ay sa bilog gid nga ni kara kasi manuwang Jofel hay uwa gid nga ni sinuwerte ag binawian tagagit ana karon nga hugam nga kinabuhi samtang imora hay gina bugong pa ko sa ospital kasi manuwang Jofel. Parehong motorsiklo andang sakay ka. Oh yes kasi manuwang Jofel no agwa man sa angkas no ging klaro nato sa aton karang banga PNP kung may angkas sandara hay uwa no solo malang sandara kasi manuwang Jofel nga nagabaniharit andakon nga motorsiklo kat matapon day karang aksidente samtang igtot makaron man sa ospital day karang 29 anyos nga ra ang ginaistoryahan pa kuno ita karang pamilya kung alin do magiging disposisyon kay dead on arrival ani day karang sambilog ag igtuman confine day karang sambilog karang biktima
sa aton karang provincial hospital kasi manuang Jopel. Ag positibo sa investigasyon daton nga bang PNP nga nakainom dayang 29 anyos? Doon do nasa initial nga investigation it aton karang banga nga nasa impluwensya ta ita makahilo nga ilimnon nday karang 29 anyos nga nga sumunggab imoro sumunggab ra kasi manuang Jopel no sa nday karang DOA nga ra so nakaron hay itot emo sa ospital man da confinement kasi manuang Jopel bangon sa naman karon nga lastro nga naangkon. Wa pa desisyon rong pamilya binawi at mga makinabuhi kung mapasakat kaso. Doon kasi manuang Jopel ang pag-istoryahan ng daron kay ito abir dahil ka nga sa bilog nga motorista nga ra sa ospital man kasi manuang Jopel tungod nga may naman karon nga lastro nga naangkon maghalin sa dahil nga aksidente. Bao dahil kung magpasakit kaso rong side biktima mabugad-bugat ra reckless imprudence resulting to homicide. Lalo na hilong manimo kasi manuang Jopel no kata natabor na karang aksidente ag expert ang anero sa bilog so medyo mabugat ra na karang kaso nga pagkaatubangon kasi manuang Jopel ang depende ron sa pamilya itar na karang biktima nga sa bilog kung mapasaka sa darait kaso or kung alin na karon nga kasugtanan na bimana kasi manuang Jopel ang sa ronday karang aksidente nga natabo na sa may barangay Humarap inara sa may Banwa Ita Banga. Din malisod ba ay kung pamilya dumanundayang binawi at nga makinabuhi nga ra paano na sustana kung pamilya di may aiwanan kita na anak ko nga unga agra anak ko nga asawa sa anak karon nga pamilya malisod pa man kung padre de pamilya at arong maduga no pilay gid rong pagpangabuhi ay sus tuluhanon gid arayon do misis karang mataguyo doon sa dako ni mga hinuga doon gidangani kasi manuang Jopel do matabo karon kapag ro pinanaton ka mga kasimanwa ay padayon sa gihapon nga nagamanihar nga una karon sa makahilong nga inimnon ngani aton gid karon nga ginabilin sa aton karang mga kasimanwa nga kung hilong ag may anda ko ng mga motorsiklo nga gamit no syempre sa dako ni pag-uli hay hindi lang anay magpadagagan hindi lang anay magmanihar karon it motorsiklo kasi mabudlero disgrasya nga ginatawag pwede nga ikaw ro madisgrasya or ikaw ro makadisgrasya sa ibang tawo karon kasi manuang Jopel example again no nga una guman sa pinakamasubo nga sitwasyon binawian gid hugang kinabuhi no rong sang ka persona nga ra ay sus nga nakasubugang it nakainom nga motorista nga nakabanggaan na so di mo makasubo no bisan niya ni may anti-drug and drunk driving act nga lagi ay wa man nahakat riba naton nga makasimanwa ay kung kisya man yan wa man yan ngipon do yung layi nga ron tumalang man sa settlement in kaso well anyway say makasubo nga natabo no aga paabot kita simpatiya condolences sa pamilya at biktima. Yes, kasi meron nga Jopel. Samtang, sa dugang paginaton karang report, arestado man dahil karon ka mga persona, no, sa ginpatigayon karang anti-illegal gambling operation at aton karang balete PNP, kung nagtaliwan karang Abril, no, kahapon kasi manuang Jopel naroon sa may sitio Kabkaban, Barangay Feliciano, Balete. Biyernes na natabo kasi manuang Jopel dahil karang operation aresto ta nero dahil karon nga mga persona agaging kumpirma ra aton karang Balete PNP nga ron dahil karang sugal hay ginatawag karon nga sakla kasi manuang Jopel. So na-restore na karang 37 anyos nga imurahay mo nga balasador no kasi manuang Jopel 30 anyos nga ginakabig man karon nga kabidor itar na karang ginatawag karang sugay nga sakla aga preso na nga residente sandagali rong bangkag kabidor rong aresto aga parehas man sa nga residente ita Linabuan Norte iyaro sa may Banwa Ita Kalibo na karang sambit nga anti-illegal gambling operation it aton karang makapulisan hay nakakumpiska sa dara ita gambling equipments no magalin sa karang mga naaresto karang daywa kaset nga mga tarot cards garon na karang lamesa na karang tapete o ginatawag man karon nga kuto kasi manuang Jopel agon na karang 160 kara pieces nga mga bet identifier o ginatawag karon nga pamaki kasi manuang Jopel kaibahan na karang sakla nga ra may barana tagalong sakla nga ra
Yes, kasi manuang Jopel, may baraha man karon nga ginagamit no sa ginatawag karang sakla nga mostly ginapatigayon day karang sakla sa may mga namatsan, sa may mga naalala mo, may naaresto man karon si Daob Tulay, may namatsan karon magayo-gayo ito sa si Daob Tulay. Nga ada karon ging ako ay datong nga saklay sa namatsan man karon including Daya nga ra, may namatsan man daw. Negative kasi manuang Jopel, no? Daton kara na usisa kung may namatsan man daya kung ano na kara nga natabong nga operation. Illegal. Aga, wabi sa naka-permit man yara kasi manuang Jopel. So, nagkira nga daiwa ka mga persona ay ginkustudiya ra sa kagara nga Balete PNP station. Samtang ginapahaong maganda kararo kaso nga pagabag sa Presidential Decree number 1602 ay ginatawag kara nga anti-illegal gambling law nga iga-sampa kontra sa daiwa kara nga mga naaresto. So, yun, samtang ginasikaso ron nag-ausoy mat pang piyansan ng pamilya ka ra. Agar, iba nga nga to kasi manuang Jopel no nga nadakpan man sa karang anti-illegal gambling nga ra, sa ginatawag man karang sakla. Hay, pila man lang man yan ni Kuntara, anda karon nga amot, mas mabaho para anda karon nga taya, kaysa sa anda karon nga inugpiyansa. Mas mabaho para inugpiyansa sa anda taya. So, ruyon gid nga ni basta naga-engage ka sa mga mandaya karang nga illegal nga activities, hay mabaho-baho gid ri mo kon nga pagabayaran. Kasi manuang Jopel nga ni nagapahanumdum gid no aton karang nga Balete PNP nga. Na tagbuan ko sa aton nga layi kasi Vanessa. Pag may hadakpan nga, like for example, daya illegal gambling, and then sa korte hinyo man din sandaron to reduce bail ay mga pobre man yan isanda, no? And then kung isipon mo bagay ginagrant man it korte, no, hamad ginagrant ay ginakonsider nga pobre nga ni nagasugaw pa. No, dapat baga kwanta do yun na i-impose gida it matagom nga ngipon ng layi. Kaman ma-reduce rong bail hasta sa ma-afford nanda. And then after a couple of weeks or months, saron man gihapon ubrahon yun ananda, no? Imbes ibakal ta kunta bugas nanda to nga inugtaya na kasi manuang Jopel hay syempre ibakal ni kumbaga hay usoy masanda kumaga panandalian man ako dugang-dugang kung halimbawa sa ako niya papakal ngayon pagdugang nga to ay naubos na taman pasikihan anay ko no galit na naubos sa tugo panggakman nga ginatawag kasi manuang Jopel nga gakman patangan ni kunta man nga umabora o galing hay uwa tangan ni iba ko na iwa pala swerte kasi di mataro ginatawag kara nga nga gambling or ginatawag kara nga sugal kasi manuang Jopel matsa manok na pula nga to panghugog na sa Palawan kuno kay misis na ron kwartay pinusta sa manok nga pula di ba sa kanta ron naubos well mo man na biro nakaka-addict. No, adik ko tawag karon bukod sa illegal nga droga, adik sa sugal. Mauman do consequences karon kita mo si White nga to. Nag-positive un gali mo to. No, galing aminado matabi mo naghambang matimo nga nakagamit imo prior sa pagkandak it by bus, no? Pero ano bang statement uwaan mo panggatas, pandaya person nga engage pa man ako sa mga yun. Pero hato nag-positive ay alangan libre man anang sinuyop nga to, sorry sa term, no? Pero doon ba nga, sa likwat sandang statement nga nagakalisod yun sanda, pero nandang bisyo, hindi maiwasan, addict man sa gihapon. Tama, kasi namang Jopel, no? So kung ginakulang, hay itaong sa tungkulang sa inyo ko niya kinahanglan sa inyo mga pamilya, bukod itibisyo patana. Kasi raton ka nga pagpangabuhay makaroon kasi manuang Jopel, hay kalisod-lisod gidangan niya, pwede ka man magugod, hay waka man it kanon. Hindi yun nga mag-usay pa, another karoon nga problema, pero sabi sa mga mandayo nga kung hidaktan ka, ikulong ka, hay piyansahan ka, dinagdugang ka man gihapon karoon it problema, iisipon sa imo karoon nga pamilya, kasi manuang Jopel. Imbis ka trabaho, kating kung may trabaho ka, what, aron, imo ito kat nagahimas, malamig na rehas. Correct, kasi manuang until such time nga makalikop pang piyansa rin pamilya, agud makagawa ka, inutangan nyo man dahil pang piyansa nga to, agud man na mabayaran taro utang, masugay ako.
Oh, do yun. Parang naging life cycle, naging routine man ang dakon kasi manuang Jofel nga makaroon yung plastada man dahil ang dakon nga sitwasyon. So, kung pwede nga natin nga maiwasan, kung hindi gida natin obrahon no, magsugal nga ra, para sa mga illegal gida nga ra kasi manuang Jofel, hay pwede masiguro natin madisiplina sa aton karay nga mga sarili kasi manuang Jofel. Oo, disiplina lang. Kung, una, like, mga na-engage mata na sa sabong, no? Ay kung nagapanggapaw matarandang kwarta, iba ginaubrawat ang pangabuhian, no? Pero kung ultimo malangan na yung kwarta, hindi nga nakaigo sa inyong gastusan na adlaw, sugar mo pa, doon yun itarbukot man namin. Okay. Yes. Samtang sa ato man karang report pa gyud nga nabuo Maria sa aton karang kalibo PNP kasi manuang Jofel sang kagaki man ni karon do na aresto net aton karang mga kapulisan bangod gani sa kaso karang pagpamagag kasi manuang Jofel ana gid nga ni karon nga binuyan nga mga kataga maisog kagid manahay bunon ta ka gago ka sorry sa term kasi manuang Jofel doing gitara ada kanya term niya carried away si kasi manong Vanessa wa ta nato na filter dahil kasi sa Jofel diretso umanabi take two. Pero i-filter mo na. Sige, take two. Isog gagid manahay, bunon ta ka, kablang ka. Ayun. Dugay yun ang kaugot kimo. Hamat dugay, taga Saint Emora. Doon nga naman sa Ilonggo, tarada karang lingwahe kasi dugay ka na diri sa clan. Ilonggo kasi gapon. Dugay yun ang kaugot kimo. Gapaki alam kasi sang kabuhi. Then anak karon nga gihambal kasi manuang Jofel. So gin-aresto na karang 25 anyos karang lalaki matapos kani karon nga mag banta no ita nga bunon na karang sang ka-residente man ina sa may barangay na Luok kahapon ra hapon adlaw karon ita Domingo na karang suspect gin kinaga karon nga si alias Leo da karang biktima ana karang ging pagag nga kasi manuang Jofel hay si alias Ron 36 anyos ag residente man ita sa matag karon nga lugar kasi manuang Jofel bale ron sa investigasyon it aton nga mga kapulisan tak na alas 5:30 karon it hapon ging kapitan itar na karang suspect na karang biktima nga nagahugat na karang or magahugat nga ni na karang biktima nga magkasakay sa tricycle sa kasabitan karang tindahan or sa mini store nga kasi manuang Jofel agar na karang suspect nga na karang nagpamagag hay nasayuran karon nga nakainom kasi manuang Jofel ag may dagat nga ni karon nga siyaw nga nakasukbit sa ana karon nga hawak ani anak karon nga ginpagag da karang biktima ang anak ani karon nga ginahana no nga bunuton da karang nga siyaw nga nakasukbit sa anak karon nga tiyan ang nagbuya imo karon nga mga kataga nga ra kasi manuang Jofel bangod yan nga rayon nakita tayo nga biktima nga hana na karon nga ginagabot da karang nga siyaw nagsukulat aron na karang biktima sa karang suspect ang anak ako niya tinugok no na karang suspect kasi ng Jofel para nga ni ginatawag karang self-defense aga magganimaton hakita ita na karang bipat nga ra kasi man mang Jofel no karang peacekeeping nga ra miyembro aton karang peacekeeping ina sa may naluok aga naawat na karang nga kumusyon pero bumalik agahapon na karang suspect kasi man mang Jofel ag mas naging agresibo sa imora ag hatot agahapon ana ta karon nga ging gumagay ana ginasampit kita ilinaway na karang biktima nga ra ngani na karang biktima nga ra hay nagpangayuman it bulig no sa aton karang makapulisan para nga ni ma-arrestor na karang suspect kasi man ang Jofel tabi mo kung mano-mano at akunta ay ay ngayon, tabi nga may sukbit imong siyaw, siyempre hindi ka magsukuron. Kung may siyaw, aber tao kasi manong Jofel, nakainom na may isugit aron, bagit ang gusto sa nakon nga pinaino. Ngani, pag abot aton ka nga mga kapulisan sa lugar nga rin, ako sa may naluok, hay na-recover na karang 11 inches karang siyaw, nung rin nga nilo ginagamit, na karang suspect nga pagpamalag, ngani, ging kustudiya lang imuran, aton karang mga kapulisan, iya sa Kalibo Municipal Police Station ag iyat imora nagakatuog bakam kasi manung Jofel sa Lakapselit aton karang Kalibo PNP no ag gintan-aw man karon do karang CCTV footage kung alin do natabo sa karang nga insidente para man syempre sa dugang karon
karon nga investigasyon it aton karang mga kapulisan sa aton karang nga update nga nabuo hay iga-inquesta dahil karang ginainan gidat tagreklamo sa kasong threat. Okay. So iga-inquesta nga nimo ron makaron or ha-inquest nga nimo ra kasi manuwa nga Jofel dahil karang suspect nga ra nga iya makaron nakakulong sa aton karang Kalibo Municipal Police Station. So aton nga ni kay nga gintry man no nga pangayuan itapahayan sa karang suspect hay way baka nami ana karang tuog gabi kasi manuwa Jofel. Oo, makakapit pa tayo mau sa lakapsel so wala naton karaging istorbo ha aga hindi na hay i-try naton kung magbugto imaw ko alimata na karon nga syempre ana karon nga mahambal no sa aron dai karang natabo kana sa dai karang insidente nga natabo nga komosyon aga pagkamagana na sa dai karang biktima kasi man nga Jofel nagkumpisa yang galirong kaagig suspect nga ron dahil nga ni ginaintrahan ko ra ng pagpangabuhi. Something like that. Oo. Ana nga habang karon nga mahilig gabi ko nga intrahan da ana karon nga kabuhi no. So wa man kita kasayad kung may anda karon nga hauna nga commotion or basi may anda karon nga dati karon nga aditan. Pero lesson learned ka ra ay hindi ibutang sa alima. No? Pwede man may istorya at maayos. May pwede barangay. Pwede man sa barangay. Correct, may barangay man ka muna nga mag-settle sa inyong hindi pagkaintindihan. No? Pero kung ipaagi sa paisog-isog, hindi ka giti magdaog karon. Yes, kasi manuwa nga Jofel. So doon kita nga ni kapag nakainom gida, agdaga kita nga ni karon nga siyaw, mga patagom nga ron ay nagagawa kita rin isog karon itawo kasi manuwa nga Jofel. Kapin kung may audience, pag may nagabugag-bugag, mas kapin gawagas doon. Oo, mas kapin gapakita ang gilas kita nga ni karon do tawo kasi natin doon, pero kuwat ga sapak, munong malang man daw si binit doon. Oo. Pero kita na nga may nagabugag, may nagapanik-panik, gawagas pa din lalo ron. At paano ron, makatagumpaaw ni Mau, ay haron dinainan, tagalimot kasong threat. Yes, kasi manuwa nga Jofel, no? So, inat ay makaron sa aton nga Kalibo PNP para nga ni sana karang pag-atubangon karang kaso kasi manuwa nga Jofel. Okay. So, right aton karang mahatod nga balitaan, no? Magalin sa aton karang area of responsibility sa kay Ita Patrol with Kasimanwang Jerome Lastimosa para sa patas may tagipusoong pagpanerbisyo publiko with Kasimanwang Jeneline Gano akuman si Kasimanwang Vanessa Paderes at Energy FM Kalibo Kasimanwa ko palangga ko. Prangkahan Live Report. Nabatian natin si Kasimanwang Vanessa Paderes sa nagkaranggin na Plastar ng mga report. Aksyon sa Energy. Prangkahan. Ay, kunta kabay pa sa everyday natin nga pag-plastar at mga balitaan. May mga lesson learned ba kita napupugot? Ay, arong purpose mo naman ka rin. Bukod niyang kita basta ipasayod kinyo kung ano nagkaganabo. Dapat may realization man na maging example man, no? O mga incident nga ra, no? Sa inyong everyday living. Like, aron, no? Kung uwa pag paandar ng init ugo, kung ginpaagi sa tamang proseso nga matawhay, no? Ginistoryahan sa barangay, kung ano mga aligot-got nyo sa kada isa ka, ay kundi ba, kung nakagain ka pat friendship, di ba? Kaysa kasuhan ka lang rito ay pinaguwa mo rin kaisog sa lugar ay imbis masettle ay nagkadugang kapat problema. Aksyon sa Energy. Prangkahan. Bago ta balikan rong tulay sa Boracay ag hamanit si Dizon daw ginapasat arong trabaho sa San Miguel Corporation nga isetel rong mga hindi pagkaintindihan urong objection mga aklanon nga nagabagabag sa rayang tulay sa Boracay. Ara anay kiho ay matsa adlaw-adlaw kulat anay kita, no? Kapin na sa may Magdalena man nga raho, no? Kabu-abo hindi karurin no nakabutang no dumping
Abaw, dati sang bilog nga tarpaulin. Angan-angan, gisi. Angan-angan, naduga. Binutangan, matsa tatlo, apat gut Pero waman sa gihapon na hakat. Tambakan man gihapon una sa may New Buswang. No, pagagpasmot kampo, kalapit-lapit gid lang sa kampo kahapon may sinugaan yung man rito. No, grabe guman rong tambak it basura rito. Naduga guman no kabutang ri kato nga no dumping, penalty etc. etc. Baw, mas lalo siguro makunda. Nga magatambak-tambak rong basura. Ay may dyan di karoyon sa may Magdalena baraho nga may pasugod nga ron nga San Nicolas yata ron no? Dati ri karon ginatambakan basura nga makiti yun yan ni ron dagan di karon, no? Inaksyonan ta ron no? Nag-coordinate kita karon sa mga natungdan, ginbutang at CCTV, hapos taratong naka-tricycle nga nagpilak rito basura, hasta natap na to, kalimpyo di karoyon doon. Oo, sa may entrance karon pa San Nicolas, kung di ka ka maagi sa may Magdalena, no, nga masugod ka rin ka to, sa may mabaho nga bagay nga ron nga kulay puti. No, haywagon, no, na tap na to. Pero di karoyon sa unahan it bir na bir, no? Kung halin ka man na iya sa New Buswang, pasugod kat Magdalena, paandagaw nga to. Di karoon pagagpas mo it bir na bir. Tambak man di karoon ng mga basura, kabaho-baho mag-agi kat aga-aga, ginakalat maayam. No, di karoyon sa New Buswang man pagagpas mo it kampo, no? Alin ka man na iya sa poblasyon, mapatalipapa kari ka to sa may Buswang. Well, grabe man di karoyon rong tambak basura. Daw sangkat rak lagi rong tinipon nga mga basura. Sin ama ko naghagalin da nga. Walang ginadiretsuha ito sa Bakaw Sur mga nag-aywan di karot basura. Ano nag-iwas handa sa bagayran da rito? Ay sagat aron ginasugan niya ni mentally challenged nga kasi manwa natin nga tinambay di karon ay may kuamat nakibot kita na mo sa may tabok sa may waiting shed nagapungko ag mag-agi kita gulpi mo singgit ang awa kita ag kuawat kita mo nagaaso ag kisa nagadabdab ta ag kabo-abo ta paman basura ay harami announcement bagid raton karang amido nga public announcement nga may kaangtanan no, sa solid waste management nga ginaschedule lang what na nagasunod natin nirang mga kasimanwam sa mag-ilinalin kakarahay aga-aga o kung ano nga wahagos tawo pero kung i-impose gid man na naton rong laye pabantayan like sa inobra di karoyon sa may San Nicolas nga ron no nga na-captured CCTV kung sinuro nag-aywan dito basura ag i-post mo sa Facebook agud mo hoyan tanawon ta kung may mabalik pa rin karoyon ag illegal dumping it basura ara ginapay sayo danay sa tanan nga nasakupan ku solid waste collection routes it LGU Kalibo no ngarong SWMS Solid Waste Management Service Itbanuang Kalibo. Umpisa today April 20 Lunes may schedule it pagkolekta it basura sa mga regular nga collection routes. Pagahimuon haragat kada Lunes, Miyerkules, Biyernes ag Domingo. No, every other day. Lunes, Miyerkules. Hindi man Lunes, Miyerkules, Martes malang lirawa. Miyerkules, Huwebes. Wamat Huwebes gali. Every other day gid. Lunes, Miyerkules, Biyernes, ag Domingo nga adlaw. Instead of every day, every other day lang. Again, Monday, Wednesday, Thursday, and Sunday. Ay ron doon yung schedule sa iba naton
rung pag tilinaas it petro at gasolina, diesel, no, nga nakakaapekto sa operational cost. Itron dayang pag-collected basura. Siyempre, nagatayo diesel ng mga garbage truck nga ron. Di marang magdagagan kung tubig ang itayon. Ay ararong anticipate nyo na. Kung dating regular nga gakatambak-tambak rong basura, illegal nga ginapilak. No? Sample na naton do mga lugar nga ito. May iba pa nga mga kabaranggayan karon nga mga bida man nga mga illegal nga pagpilak basura. O ay base maging problema pa bagara. Hindi magayo nga matabo ra. Ani dapat dahil kung may maurundayang changes, no, sa collection schedule, ay dapat may una man karang himuon no nga do the extra mile, no nga i-check ron duyon nga mga areas, no, o kung hindi matatapan solid waste management service, itaorong alima sa mga kabaranggayan, orderan sanda nga masabat ron duyon nga mga problema sa illegal dumping, no, sa na identify yun man nato ng mga lugar nga ron kung siinan da ginapilak illegally ron duyon nga mga basura nga nagabuhay unat sang adlaw, daywang adlaw, amat 3 adlaw pa, ay mauron dayo ron matabo karon, no? Kung every other day larong collection ag sigidas ron mga illegal dumping karon, ay tambak-tambak gidayon ron basura ri karuyon, no? Ag rong segregation nga ni hindi man matuman-tuman man sa gihapon, ay nagpinadungulan ta kita. Dugang nga abiso it solid waste management service it Kalibo nga ginapakamayad man ang buhinan ro inadlaw it pag-collected basura ay parang nga ni cost saving measure. Agud siguro man ang tayo yun rong pagpaabot it solid waste collection service sa mga pumuguyo, despite nga may fuel crisis. Bukod niya mang it sa Pilipinas bilog na kalibutan da. Pagpadayon gihapon kuno rong panindugan ag pagpaninguha it solid waste management service nga okay, epektibo nga masaligan serbisyo etc. Okay. Pero daya karang changes nung every other day na lang rong collection. Ay temporary malang magapabilin malang mora mintras hindi magbalik sa normal nga presyo rong diesel ag iba pa nga mga petroleum products. Graha ipaguwa ang kuno rin yung karang mga basura kung adlaw Lunes, Miyerkules, Biyernes ag Domingo halinit alas 4 aga-aga hasta alas 12 udturong adlaw. So 4 a.m. to 12 noon. After that, ay hindi gon pagpaguwar ni mga basura rin sa karsada ay kalatundot mga ayam. Aksyon sa energy! And speaking of ayam, oo, daw rong andagaw may inisyatibo. Ito nakita ta lately sa post ni Kapitana Onyet. No, nga may andang obra nga dog pound, no? Nga inunubaga maging fully operational doon nga mga stray dog nga ra matawaan man it solusyon, no? Rong problema sa stray dog nga naging cause it pagkalat basura ag aksidente, no, nga ro makasubo ginabawian ganyan tugang kinabuhi riba naton nga mga motorista. Daligang ay si Engineer Radislao sa piyang nga linya. Engineer, good morning.
Ay, nakasalpak gali sa akon nga. Dali lang, engineer ha. Ayan. Okay. Matayan yung problema na yan eh. Engineer, good morning. Hello, ay. Yes. Naunahan yata kita. Ako kinambay, bayan nga ni Makon Mang Jopel, nga binalikan mo yung tungkol sa basura. Eh parang wala ang katapusan yung problema ng basura. Na kung atang ginmatada nga, tutukan mo, madali mo lang sulbin ng problema na yan. Ito, Mang Jopel, na-mention mo yung lugar nga ron sa may beer na beer. Aya. Beer na beer, ano nga ni kalsada? Magdalena. Oh, grabe, karon sa kabaho, karon kabahaba karo yun nga ron nga lugar nga ron sa kalsada nga puro basura. Hindi ko ta ma-imagine nga bakit nagkalat ang basura dyan nga kisang tambak aron permit aro yun nga ron hananabo po ng Jopel, no, nga kalat na kalat. Paano natin kalat do basura. Ay, hindi masadyer mga ayam. Kung ano pang koring o kung ano pang sapat do. Mga masadyer sanda malaki tarandang playground. Haman hindi natin. Nagtataka ko man Joseph, kung ikaw barangay, no, ang problema mo ayam na ginakalat, haman hindi natin butangan enclosure. Ayun. So basurahan nga ron nga ginabutangan na dampingan natin atong nga ron ay mga basura mga ron na ginabutang man namin sa mga sako-sako, mga plastic bag. Oo, nakatambak man. May mga garbage bag, may mga sako man. Hindi ba kasimple man lang? Paano mo ma-address ang problema nga sa mga ayam? Ay kung may nakatambak ng basura, karon natural yun sa ayam andang kwandon o kayan. Common sense. Kaya kugang kita common sense. Hindi ba natin mabutangan doon parang perimeter fence? Na bakon man it's sophisticated yung perimeter fence. Pwede mo magbutangan yan ng cyclone? Tilakid nga metrong cyclone ibutang mo dyan. Oo, agudwa alog-alog. Ay, doon mga concrete remedy. Ayron ginabutan niya kabihay tarpaulin, no dumping, illegal dumping, fine. Gisi malanda yun. Ay, no dumping. Pagkatapos, lahat naman tawag na dumping, kung ako na huhuli, yun pa nga ni ang economic enterprise kung tamang Joker, kung sincere gid sa nang dakunan na rin yung mga malevolent mga tawong walang pagbabago. Wa may nga siya net income siguro sa ng garbage karon, may mga ordinansa, may mga fines sa nakaron. Pero ito, balikan ko ro problema. Hindi ba kasimple-simple? Ato matang practice dito sa tabi ng kalsada natin, hinahakot yung mga basura, hindi po ba? Bakit hindi mabutangan doon? It's enclosure. Parang perimeter fence malang maliit. Nga, dito naipon doon mo nga sako-sakong basura at hindi yun pakialaman ni mga ayam o pang sapat. Anyway, napakadali malanggon. Sabihin mo, apat sigurong poste malang ibutang mo di karon at i-encircle mo yan do yung lugar nga ron anong hinampag kayo na yung cyclone wire. Cyclone wire. Ay ba talagang magastos barangay sa cyclone wire? Amang Jofel, ano may iwasan yung engineer, it's time nga aksyonan na yan, no? Hindi pwedeng patarpulin ka lang, no? Hayawa man nagabasar, mga nagadump at basura. Hindi ka na ito madaga sa tarpulin doon, mga Jofel. Ay, kapilaw ginastos sa tarpulin, di karon nga nagakaduga, nagakagisi mo lang. Ay, nami. Ay, ano na maubra, tarpulin, agwa na kita, tunggan man kita rito sa Kalibo, huwag kita kasunod sa tarpulin nga ron, no, mga Jofel. Pero, sintido ko mo niyan, kung may imo matang enclosure yan, butangan mo at gate, mag-deliver ka man ako imong sako-sako ng basura sa loob, saraduhan mo at gate ka ron, ay ano to, may access ba doon do mga ayam? May wala. Doon, ganda, no, takuban yung dayon. Oh. Ang ito pa, mga Jofel, napag ko nga permito sa solid waste management. Kadali gilang makapag-solusyon nga yung basura kung gina-implemented at yung gusto, pero segregation nga ron, ay kahinambay kita, buzzword gilang ro,
segregation nga ron, mas chupin, hindi mo natin ina-implementa. Wala mang lakuan. Kung mako ni segregate yagi, basura nga ron, mayroon nga ning, kita i-deliver nga, yung tawag karon sa basura na natitira, residual. Wala nga na ikimakon kita i-deliver karon residual to sa basurahan, ananda rito sa Kalibo, haman, in-segregate mo ta. At kung imo i-segregate, hindi ba't may mga karisarya, may recyclable, may economic benefits kapag makuan, may ginabaligyan. Maroon ginaobra to sa Kalibo dam site, Manjoper, may andang may mga bricks may andang material recovery. Yeah. Sa pangalan mo lang, material recovery. What else sa nag-implementot material recovery? Ang ba ko nga ni, katukay mo man, yan lang material recovery, ay taga mga scavengers. Ato mga scavengers to, nga gayno kay, kitbas si ora, reclaim nandar ko, mapakinabangan. Hindi material recovery man, doon yung material recovery. Ay alam mo, raw material recovery facility nila, doon nga tinambatan ng natong 40 million. Na 40 million na mga equipment to. Sa mga material recovery nila yung operation, nga to, nakahandusay, walang pakinabang, 40 million. Hindi ginamit yung mga equipment na yun. Wala ko na sa ng power. Ay 3-phase ko nung kailangan power supply nila. May butangon nga 3-phase line. No? Hey, daw may kulang pagid. No, may kulang pagid. Jopel, 3-phase. Okay. Tayo na lang ko doon. Transformer. Pero 3-phase. Hindi magyapot sa nila. May kulang pa. Sa solid waste. Kamama kung hindi kayo maka-operate. Kung may 3-phase, marin nyo katong ginasinenggit nga. Walang 3-phase ka mong power supply, hindi nila magamit na equipment nito. Gali, Manjopel, may 3-phase nga sila, wala naman silang, power line. Halin sa akil ko, kayro gastos malang kunta, Manjopel, ay 1.2 million pesos. Ay nga ni, 1.2 ko no, pero kalibo, alam mo naman natin. Hindi karuyon sa garon engineer what 1.2 may 300 million nga ni 1.2 malang wala 1.2 million ang maron do rason nga hindi magamit itong 40 million ay dahil yung power supply nga ay una yun nakulang lang sa budget yun ginahungit yun fully operational. Oo, ginahungit yun Kimo ang kabun mo lang ay no lingo may ka rason. Pa Ito nangyayari sa Kalibo, Bang Jopel, napansin ko, kung may problema, hindi, may solusyon kang offer. Pag may solusyon, may rason yung matanang hindi effective yung solusyon mo. Kaya walang katapusan ang problema. 1.2 million na lang. Ay kung ano-anong ginagasusan nila ng pera ng Kalibo, 1.2 agad maging operational, mag-justify nila yung acquisition nila ng 14 million na puro naman kurako dyan. Kung tingnan niyo doon, equipment na worth 40 million ay wala mang 40 million to. Doon yan, nirong pangutana ta. No, nga, haron magiging effective. No, sangkiriti lang gidong kinahanggan. Magiging productive na. Iya, tagapon kita ga-invest sa mga nagiging white elephant nga project. Kaya nagahambal raton yung mga kalibunuhon. Kasi manuang kalibunuhon, 1.2 kaisot-isot. 1.2. Ay, pila malang manaraakon ka ron. Ay, makamulo. 20 million sila ito, nakatiwang-wang. One gusto mo lang kailangan para sa operation. Pero, sa akot ang pagtanaw ng Jopel, hindi mo kailangan niya itong mga equipment na to. Ay, sa nakikita kong operation nila, randang ginahambay nga material recovery, yung function nga material recovery, ginagampanan yung tarot scavengers natin. Ano parehimong? Well, isang nag-sort out, bakit ka mayroon kang material recovery facility, ina-sort out mo ng mga ibang plastic mga basura. Ay, na ginayong mo na mga scavengers. Anong material recovery mo? Naggastos ka 40 million? Ay, naggastos ka 40 million, hindi dahil i-address yung problema. Kundi, bilhin siya. Okay. Bilhin, ano nga ni katungkwan,
bili mo ako. Bili mo ako. Bill mo Ay, kung bili mo ako. Walang say-say ng mga expenses dyan. Isang example karon, Mang Jopel, may anda nga itong ginahambal nga incinerator. Yeah. Incinerator, sama ko nga ni Mako, mabubayata pizza nga, oven, kung anong ginalutuan mo pizza, o pandesal, pandesal. Pero, masyag ka. Magkano Mako na itong kuwan? Ito ginastos ay sa Sangguniang Bayan ng galing. Ay 13 million man. 13 million, yeah. 13 million sa walang kakwenta-kwenta, mananay nga na kung tamaton ng mga kalibon noon, bisitahan man ng basurahan. Tanawon natin yung, tanawon nanda, rato nga ron inambay nga 14 million. Kung worth nga 14 million, ay kung ako dyan, Agwaro na engineer, wa man doon nag-operate. Kanugon lang. Wala ron na-operate. Paano sila maka-operate? Wala silang power supply. Nagbili na kayo sa that equipment, nga wala mang ready nga power supply. 2022 pa yan. 4 years ago. 4 years ago, namakyaw ka equipment, agasa makaron, 4 years later, hindi mo pa rin nagamit. So, kinatinuktok mo lang to. Hey, tama man. Basurahan o na ron, tambakat basura. Ay, maron. Basura. Bukod niya nga ni mga kundit basura ron nakatambak ron na. Pati kwartat kalibunhon. Oo, una man tanan nakatambak rong milyones nga kwartat kalibunhon engineer. Duyon man doon, no? Ay, bukon yung makon dali lang mo siya. Nagaring? Ayun, okay. Engineer, balik tayo. Ay, suggest ko lang, no? Ang ginakolekta nga basura natin at ang mga trucker net kalibo matagid, no? Hindi ba dito ba lang sa mga pinili nga barangay, dyan nakapokus dyan sa poblasyon, di ba ba? O dyan sa malalaking barangay, Andagaw, sa bagay, Andagaw, may truck, naman tanda. Opo, okay. Ay, bakit hindi na lang gawin natin ganito? Sinasuggest ko na ito, matagal na sa solid waste management. Nung mag-manage at basura at barangay mismo. Di ba ba? Hindi ba sila sa barangay makakita, maliit yan nga lugar. Ay barangay nga, mga garbage ka sa kurot pa lang ron, Mang Joker. Lalo na kung imong barangay ay iyat asa liblib nga marami pa tang mga open spaces. Tapos dito sa New Busuan, marami ditong open spaces. Bukod maturo ito kabgayan o commercial mga space. Marami kuhan, hindi ka makakita maliit nga lugar. Do barangay Abimana. Nga doon i-deliver basura it barangay. Mano gito amount it basura nga ron it barangay. Kaliit pa lang nga mga barangay. Tilagi dandang ma-generate nga basura ko araw-araw. Kung doon itambak ring basura sa barangay mismo, at doon sa mag-practice, yung material recovery. Hindi segregation, hindi magkapera para barangay, ay di na baligya ron mga recyclable nga ron, Jopel. Di karoon pa, engineer, rong sambilog sa katuyuan solid waste management nga malikawan ro illegal kuno nga pagtumpok o pagtambak basura, agud mamintinar kuno kalimit banwa, na hindi mo nabi pwede nga hambay ka lang, puro hambay ka lang, kuha ka matika nga paghimuon. Ay, puro nga ni kita la lang gilang. Puro lang naman kita la. Walang katapusan ng la. Walang nangyayari. Pero sa barangay natin ibutang, para sa iba na sa Yugoswang, kung hindi kami rito, maliit pa lang area, kaunti mo lang basura sa araw-araw Yugoswang, hindi na sang katutak yan. At i-practice mo yung segregation o yung material recovery ko hindi mapakinabangan it barangay may binta matananda ga-provide ka employment hindi po ba kailangan mo sa ukuan at ito pa doon natira nga residual ko do yun i-deliver to sa atong dump site to sa
Bakausog, Bakausog. Pero nga, hindi na-reduce na imong hinatot nga ron sa araw-araw, mga joker, yung sa atong tang main nga basurahan, ay tagagi sa barangay kay na-process, tagagi ng basura, hindi po ba? Hindi ba common sense pa lang yata yan? Hindi naman genius na mga suggestion yan. Common sense. I-reduce mo agad. Engineer, hindi nga ni maobrahan ito. Aron din sa mga illegal dumping ron. Those area, hindi nga naman butang at enclosure yan. Agad di makalat mga ayam rong basura. Di ba? Mo nga ni. Kasimple gid lang. Ay mga matugan man natong ang atong mga kapitan dito ga pina-elect mag-election yun kita barangay. Pagkatapos unang sunod sa pwesto, wala man ginagawa ang mga lingtok na yan. Iba si mapuspon lang ani kuno ron barangay election nga ra may ideya ka. Ay si Amy Marcos. Ipuspon man kuno nanda. Si Amy Marcos. Ipuspon man kuno nanda. Suportado kuno ron ipuspon man kuno nanda. Ay wa pa man na. Hindi pa man na mga suggestion pa lang Hindi, palagi tanandang na-postpone ng barangay election. Parang bali, wala. Election nga sa barangay. Na-postpone tananda. Parang... ano tang utok ng gobyerno man natin? Ano nga nirong rason ni Senator Amy Caray? Kita, guro, habasa ko to doon nyo man, suportado na man ko nung pag-postpone. Karoon daya nga barangay election. Ba, hinuno man ang darai. Padayon. Ako karon nakikita, ikaw to big time nga politiko to sa national level. Postpone man natin mga congressmen. Postpone man natin the election sa barangay. Hindi ba mahumot ka sa mga barangay officials? Makaroon budget. Hindi mahumot. Ay mag-election man tayo sa national man. Senador, congressman, presidente. Hindi mahumot ka sa mga barangay. Ay boto ka man. So, mga barangay, at pinuspon mo nga nero election. Pabor man nakamon din kami maggastos. Extended Pabor man nakamon din. Ako na sa permanente na sa pwesto. Pero kung magabukol na inutil natin mga lawmakers, hindi ba nila naalaala yung mga date nga ron nga ginset para sa election at barangay? Decision doon previous nga Congress. Hindi po ba nun, Jovel? May pagbago niya ni 4 years niya ni Ron term of office. Lawmakers man karon doon nag-set it do yun nga ron barangay elections. Pagkatapos gubagon man itpag-o. Parang ininsulto man no previous nga, no? Pero rason, Congress. Arahan ni Senator Amy Marcos on the 2026 BSKE postponement. Ay ginasuportahan na kunurong postponement. Ay magkaroon man ng tiyempo, the country is confronted with serious economic challenges. About oil crisis, prudence demands, nga dapat i-prioritize. Serious economic challenges. Kano pa baga uwa na under sa serious economic challenges ng nasyong Pilipinas man? Hindi mo ba serious economic challenges? Kailan tayo nakaligtas sa serious economic challenges? Ay, bullshit! Mga muro tarado mga opisyalis gano'n ng Joker. Oil crisis naman kailan tayo nagkaroon tayo ng economic boom dito sa Pilipinas. Medyo atong pagkabuhay rito ay nag-improve. Ay over the years nag-deteriorate instead of improve the economic situation. Tingnan mo, balikan mo. So nung panahon ni President Ramos, hindi ba tayo nagkaroon number gina-proclaim na by 2020 ay newly industrialized country tayo. 2026 hindi po ba? Ay, 26 years later, ano tayo? NIC ba tayo? 2020 nga ni kuno gaguna ko nung kalibutan. Ay, ito mga they would always come up with the reason to justify their insanity. Ay, insane ka palagi na lang. Every time may karoon nga schedule ng barangay election, kaya na pinostpone doon. Ay ano kaya kung i-postpone man natin the election sa mga Congress,
sa presidente, pwede ba natin magawa yun? Bali pa yung mansandaron. What Ay, gastos? mga lintok na yan. Mga politiko natin dito ay tiko ang isipan. Gali. Politiko. Gali. Ay, nga lintok bullshit. Ay, bullshit na natin pag anyways, dumaga rito. Ay, manami nga ni kunta. Manami rato istorya kunta kay Vince Dizon nga tobot sa tulay. Painagahan talang ay gapaw kita sa oras. Oo, sige. Ay, surya natin doon. I-play mo hanggang magkabungo dito, listener mo, yung sinambay ni Dizon. Isa mang idiot, may talks and agreement na daw. May talks and agreement. Ang tapos provincial. ipaubaya na daw ko, no? Yun. Sa kay-ang. Yung pag-settle it mga discrepancy. Oo. Oh, ay kita sa local government and the province. Kagaro. Sira. Siguro, umpisan na natin, Ari. Ay, bantayan na tayo dito sa DPWH. Oo. Bantayan demonstrate nga tayo dito sa DPWH. May opisina dito sa DPWH sa Kalibo. Ayan. Oo. Kay... Dinarabi natin, ang i-boycott lang yung produkto ng San Miguel at maramdaman nila. Oh, see that. Oo. Well, proactive ba? Proactive. Yan, correct, no? Padilit-diliton ta ni ginhawat aton nga matag pagmati ug bantayan nandihin agaron. Engineer ha, agapaw yung kita oras. Oo. Ulitin mo yung sinabi ni Dizon ay base bungol man kita rito. Ulit-ulitin na ma-embedded, ma-engrave sa isipan ni Taclanon kung ano raan nga tindugan it DPWH nga pura ka ano panindugan? Wait lang, engineer, ay pahabol ko lang gid. Speaking of panindugan, ay bangod nga ni sa nagawa ng statement ni Dizon, no, nga the provincial government and the San Miguel Corporation already have a talks and agreements with regards to the Boracay Bridge. Si Attorney Boy Kimpo, imaw ron nag-comment rito sa post it energy nga bukod matuod, no, ginapatayan ng mana ni ang si Dizon ero mga kasimanwata aklanon ro ginausoy rong statement man ni Governor Joen nga nagiging quiet pataimaw, no? Ay siyempre kung provincial government represented by Governor Joen, kung may talk gid man sanda with the San Miguel Holding Corporation, so kinahanglan magpagawa ni Governor Joen it anay karang public statement bukod ni Attorney Boy at arong ano. Dahil mo recording ngayon to kay Governor, ang i-playback mo sana, ang tanungin mo direct. Ano man ang governor, ang response mo rito, ano rin mo mahambal. Ay, nagpasa-pasa na utaron sanda. Hindi tayo sana mag-ato kung anong ginubran ng kahungangan. Ay, hindi. Ay, ruro iba binaton nga mga kasimanwa, ginaangot baga sa natabo man before, no, sa pagpatindog it Boracay Airport nga, haron may mga kuno man kato hay may pagbagabag basi haron man mana natuhaw man dong airport sa Boracay ag nadugaan yung flight dong Kalibo. Ay gani. Doon ba yan ginakubaan? Whatever Lola wants, Lola gets. Hindi mo ba? Grabe siya. Whatever Lola wants, Lola gets. Hindi po ba? Parang ay ano taron nga hambag ho ay sino nga si speaker dati Romualdez. Oo, nga nagtawag nga to si Marcos kuno kay Saldico ba yon? Nga kailangan it insertion it pilang billion to. Sabat ka na ni Romualdez. What the president wants, the president parang ganun ta. Una malanggili. Wala na way. Sige, gapawin kita. Sadali lang, may pangutaran na to, mag-Jofer. Ano? Nagkaroon ba ng consultation ang San Miguel sa Boracay? Ito as per SB Malay. Nag-meeting ba sila? Mayroon ba sila magkaroon? Dayaron sabat. Oo, nabuo naton karon as per official sit Malay, there has been no proper consultation with the said project. Ay nagawa gat ana abe agreement gata in talks as per Dizon, no? Doon yata. So as per Dizon. Pero pag-utahan ako sa reality realidad, nagkaroon ba ng
consultation doon. Nagkaroon man na ng meeting kung ano ron tawag karon consultation doon. San Miguel sa mga taga Boracay yan. Sa Boracay yata Abimana. I doubt. Ay malay Nagkaroon ba? mismo. Dahil maraming question dyan, Mang Jopel. Tungkol sa PPP nga ron. Anong klaseng PPP yan? Yeah. Ay kung build, operate, transfer doon, That's at correct. 30 years, nakakagulat nga ni. That's Usually, yung mga correct. PPP nga, 25 years ito ron. May kabahura. Karagatan nga ni, 30 years. May kabahurong pondo. 7.78 billion. Bas hindi kaya 25 years. Sige, matanandang po, dilensya. At 25 years pa lang karon, normal, regular karon, mga kanyan, mga lease agreement karon ay 25 years pa lang raan account term. Ay, ang special kita tanda 30 years. At do pangutana, kung 30 years at BOT, pag BOT tangaron mang jobel sa ako, tang understanding, what of income karon do? So, Boracay, ay anday, sandang nga na ga-operate. Sandaan na. So, sandang maba, 30 years, ang i-turnover doon yung tulay. Sa kalandayon. Luman, sa local government yun, Abimana. Sa kalandayon, makakita rong government, pag na-turnover na after 30 years, pag gabok-gabok, guba-guba yun. Ay nga na, heading bridge yun, dilapidated yun, baka nag-crashing nga ni sa daga. Ay, 30 years yun. Oo. Ay, nga bungkot. Ay, iwan. O, sige. Okay. Thank you. Yeah, thank you. And have a great day, engineer. Okay. Aksyon sa Energy. Prangkahan. Ay, pahabulan na ipag-tamiyaw kasi manuwang Juvie Tinga Bornales. May dahil nga gahon and to kasi manuwang Michael Tamayo. Ag sa tanan-tanan ng mga nakatutukan. Tomorrow again, same time, only here sa number 107.7 Energy FM Kalibo. Kasi manuwang Jofel, reporter ng bayan. Lahat isisiwalat, tapat dapat. Walang kikilingan, may paninindigan. Kasi manuwang Jofel, reporter ng bayan. Kasi manuwang Jofel, reporter ng bayan. Kasi manuwang Jofel, sumbungan ng bayan. Kasi manuwang Jofel, aksyon sa Energy. Prangkahan. Sa tuwan nga managin kagboy sa pagkatid balita sa Sakit Patrol. Ginamanihar naman karang navigator kasi manuwang Jerome Lastimosa. Nagkatid balita kasi manuwang Vanessa Paderes. Nakon nga partner tech Chief Noriel Pastrana. Overall supervision, aman karang pinalanggang CEO kasi manuwang Apple Zaras Pedador. Para sa patas, ang may tagipusoon nga pagpanerbisyo publiko. Kasi manuwang Jofel Perucho magpusaw po. It Energy FM Kalibo, kasi manuwa ko, palangga ko. Prangkahan.